Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at ng mga tamang pagtingin. Ito pong ginawa na naman na kabulastugan ng pamunuan ng House of Representatives. No? Talagang bahay ito ng mga magnanakaw at buaya na mga magnanakaw na politiko at walang kabusugan sa pagiging gahaman na maglustay at mag-abuso sa pundo ng ating pamahalaan. Sapagkat bago po mag-break for the Holy Week season at may tinatawag pa silang pa-bonus effect. 2 million cash lang naman na tumataginting po ang ipinamudmod nila Tambaluslos at nila Budget D na anino lamang ito ni Tambaluslos bawat mga kongresista na sumasang-ayon sa kanila at nakalinya sa kanilang political alliance. At ang estimated amount na pinamudmod ay hindi bababa po sa 600 million pesos mula sa pundo ng ating mga mamamayan. Sa gitna po ng malawak na paghihirap at pagdarahok ng ating mga kababayan, hindi na halos makaagapay ang mga sektor ng transportasyon, ang mga tsuper, ang mga pasahero, ang mga mamamayan, ang mga manggagawa, mga magsasaka at ordinaryong mga mamamayan sa napakamahal po na mga bilihin, napakataas na singil sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa pagkain at iba pa, may gana pa sa pinakamakapal na mukha itong mga nasa Kongreso ni Tambaluslos na tumanggap ng Easter bonus na tag 2 million pesos mga kababayan. Talagang wala na pong damdamin, no? This is the most scandalous display of insensitivity and callousness. Ano pong ibig sabihin ni Ka Eric? Ito na po ang pinaka-iskandaloso na pagpapakita ng pagkamakapal ang mukha, kapal ng apog, at walang damdamin sa nararanasan na krisis ng sambayan ng Pilipino, itong mga buaya na politiko. Mantakin ninyo, aabot mga kababayan sa 600 million pesos po ang nilulustay at ipamumudmod bilang panunuhol. Inisyal lang ito sapagkat nakaambang o nag-aantay po ang pagpipirma nila ng impeachment complaint na binaluktot nila Romualdez at Marcos dito laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya bago po magkaroon ng Holy Week break, imbis na sina po ay magkaroon po ng pananampalataya, pagbabago ng damdamin at kaisipan upang maging matino ang kanilang paglilingkod sa gobyerno, itong mga buaya at mga magnanakaw at kawatan ng mga politiko tumanggap pa ng tag 2 million pesos na cash Easter bonus at tumataginting na aabot po sa 600 million pesos ang pinamudmod sa kanila. Ito po ay binigyang punto o nagbigay ng idea o hint itong si Congressman Leandro Libeste. At sinabi niya, kayo na po ang maghanap ng mai-interview ninyo kung sino po ang mga tumanggap ng tag 2 million pesos na sobrang garapal at kapal ng apog na habang nagugutom at nahihirapan ang milyong-milyong Pilipino dulot po ng krisis sa kabuhayan, krisis sa ekonomiya na ibinunga po ng palpak at bulok na panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez, may gana pa. Habang nagugutom ang taong bayan at nagdarahop at gumagapang para makaagapay at makabangon sa krisis, may gana pa pong maglustay at magmudmud ng pera ng mga mamamayan na aabot sa tag 2 million pesos bawat isa at hindi bababa sa 600 million pesos po ang total Easter bonus. Wow! Sarap buhay Parang wala lang krisis ang Pilipinas kung makapag-asta po itong mga tauhan ni Romualdez, ni Tambaluslos at kasama po dyan si Budget D. No? Kaya nga, sa panahon siguro ni Pangulong Duterte nila ito gagawin, kung siya pa ang Pangulo, malamang makakatikim sila sa pagmumura ng matalas na pananalita mula kay former President Rodrigo Duterte. Sasabihan sila, mahiya naman kayo, ang kakapal ng mukha nyo, mga putang ina nyo, ibalik nyo yung pera na yan.
At yan ay kailangan ng mga mamamayan, ng mga mananakay, ng mga pasahero, ng mga tsuper, ng jeepney at ng bus, at ng iba pang mga naggumagamit ng public transportation para sila po ay mabigyan ng suporta at subsidyo sa napakamahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Pero wala Kinokonsinti at pinapaboran pa po ni Marcos Jr. ang ganitong kalapastanganan at kagaguhan ng mga pagbibigay ng tag 2 million bonus bawat isa na aabot po sa 600 million pesos dito po sa House of Representatives ni Tambaluslos at nila Boji D. So kayo na po mga kababayan ang humusga, malamang ang hindi nakatanggap po dito ng tag 2 million na mga bonuses nila habang grabe ang krisis na kinakaharap ng mamamayan ay yung mga tumutuligsa laban sa mga panlalamang, mga panlilito at panlilinlang nila Romualdez at nila Marcos patungkol sa pagsusulong nila muli ng binaluktot na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Malamang hindi nakatanggap diyan sila Congressman Kiko Barsaga, Congressman Leandro Liveste, Congressman Igay Erese, Congressman Toby Chanco, sila Congressman Pulong Duterte, mga Duterte Black, hindi yan makakatanggap, no? Pero ito mga magnanakaw na kawatan na party list ng CPP, NPA, NDF at mga party list na mga magnanakaw na politiko, nakakatanggap yan. Baka mahigit pa sa minimum na 2 million pesos bonus ang tinanggap nila. Kasi may mga projects pa na pinarelease din po nila Boji D at nila Martin Tambaluslos nang sa ganun po ay makokontrol nila at madidiktahan sa pamamagitan nito mga panunuhol na kunwari ay bonus, kunwari ay mga projects na dadalhin sa distrito, itong mga buaya at mga sakim at gahaman sa pera ng mga kongresista. So mga mahigit 300 po ito ang nakatanggap nito ng panunuhol in the guise or in the disguise ng kunwari Easter bonus na tag 2 million pesos at hindi bababa po sa mga tag 100 million to 200 million pesos na mga projects supposedly para sa mga distrito nila. So ito po ay ginamit din nila noon last year nang ipinipilit at itinutulak ni Marcos at nila Romualdez ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit sa sobra nilang pagmamadali at gusto nilang i-shortcut ang mga fundamental na prinsipyo sa batas at sa konstitusyonal na kalayaan at demokrasya kagaya ng due process of law at ang equal protection of law ay sinortcut nila at nilabag nila ito kaya nakita po ito ng Korte Suprema at ibinasura tuluyan itong last year nila na maniobra sa impeachment. Pero last year din po according to Congressman Toby Chanco, habang sa kasagsagan ng pagpapapirma at pagpapalusot nitong binaluktot nilang impeachment complaint last year, nagpa-release ng nauna 90 billion. Yun pala umabot sa 250 billion pesos. Accordingly, ito ang kabuang panunuhol ng last impeachment operations noong 2025, mga kababayan. Umabot po sa 250 billion pesos in the form of projects. Pero sa totoo lang, mga convertible to cash. Pwedeng pirahin, pwedeng pagkakitaan, pwedeng ibenta. Yung allegedly mga projects na nagkakahalaga ng 150 million pesos to 200 million pesos bawat kongresista. Kaya umabot po sa mga hindi bababa, kulang-kulang po sa 250 billion pesos na pera, pundo ng mamamayan ang ginamit sa panunuhol noong nakaraang baluktot at tuluyang na ibasura na impeachment complaints noong 2025. Ngayon, inulit na naman at inuulit po nila Martin Tambaluslos at ng kanyang anino na si Boji D na gumamit po ng ganitong gimmick. Panunuhol pa rin ang kanilang nakikita at isa dyan, itong tag 2 million pesos na Easter bonus habang nagmumulagta ang mata ng mga milyong-milyong Pilipino na hindi makakumpleto po ng 3 beses na pagkain sa araw-araw
nagmumudmud at namumudmud ng pera ng taong bayan itong mga kurakot na mga tauhan ni Marcos sa sindikato. Lalo na po sa pangunguna nila Boji D at nila Tambaluslos. 2 million pesos para po sa tinatawag nilang Easter bonus na nag-aabot po sa kabuuan hindi bababa sa mga 600 million pesos po ang pwedeng nakuha ng mga kongresistang ito na karamihan sa kanila ay nagpapasuhol at sinusuhulan po nila Martin Tambaluslos para makontrol at madomina at madiktahan ang kanilang pagsang-ayon dito sa panibago at pangbabaluktot na naman na impeachment operations versus the Vice President. Pero may hangganan po ito lahat kasi mamarkahan po natin itong mga kongresistang ito at ibubulgar natin ang kanilang gimmick na pakunwa-kunwarian. Magkakaroon sila ng Easter bonus, ginamit pa nila ang Semana Santa para magnakaw at magpasasa sa kaban ng bayan, mga walang hiya talaga, no?